Number 1, ihiwalay natin ang sarili natin sa kadiliman. Sabi ng 2 Corinthians 6:14, anong pakikisama mayroon ang liwanag sa kadiliman? Huwag kang makisali sa mga Halloween party, costume events, or trick or treat na may simbolo ng kasamaan. Hindi mo kailangan makiisa sa ginagawa ng mundo para maging in. Mas mahalaga ang kalinisan ng puso kaysa sa kasiyahan na panandalian lang. Pangalawa, punuin natin ang araw ng liwanag, hindi ng dilim. Imbes na mag-celebrate ng Halloween, pwede tayong magdaos ng light night o worship and prayer night bilang pagpapahayag na si Jesus ang liwanag ng mundo. Sabi ng John 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng liwanag o ilaw ng buhay. Turuan ng mga bata tungkol sa pag-ibig, kabanalan at liwanag na binibigay ng Panginoong Kristo, hindi tungkol sa takot at kababalaghan. Pangatlo, tayo ay maging ilaw sa ibang tao. Matthew 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sa halip na makiayon tayo sa mundo, ipakita mo kung sino ka bilang anak ng Diyos. Gamitin ang panahong ito para magbahagi ng ebanghelyo, hindi ng takot, kundi ng pag-asa at kaligtasan kay Kristo. Ipaalala mo sa iba, hindi mo kailangan ng costume para maging kakaiba. Dahil kay Jesus, iba na talaga tayo. Tayo ay binago na talaga ng Panginoon. Yun ang makikitang iba sa atin. Tayo ay patuloy ng lumalakad sa kaliwanagan at hindi na tayo sumusunod sa kadiliman ng mundong ito. Pangapat na dapat mong malaman sa mensaheng ito, lumakad tayo sa liwanag ni Kristo. Baka nasanay ka na rin sa mga Halloween parties, pero ngayong alam mo na ang katotohanan, huwag mo nang hayaan ang kadiliman na maging bahagi ng iyong buhay. Ephesians 5:8, noon kayo nasa kadiliman, ngunit ngayoy liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Si Jesus lamang ang tunay na liwanag na nagpapalayas ng lahat ng takot, sumpa at kadiliman. Gusto mong maranasan ng kalayaan na iyon? Lumapit ka ngayon sa Panginoon.